ay narito sa kabila po ng masugid na panahon. At maging yung ating mga kapalit sa lupa ay naroon. Talagang kanina ay nagdadalawang isip ko. Nasa isip ko, baka walang tao sa lupa na pagdating ko. Alam ko, ang mahalaga, dumating ako doon at talagang dumating ako. Hindi ko makonta sila Marvin kasi walang signal kanina. Pagdating ko, andun lang naman yun. Andun sila. Baha ako sa loob, pero nandun sila. Tapos na magtangalian. Dito na pala sila nagtangalian, hindi sila umuwi. Pagkat sabi na, baka pag sila umuwi, hindi sila makabalik. Kaya nga po sa baha-baha at malakas na at sa bagyo. Kaya nakakatuwa na makita na yung mga kapatid natin sa lupa ay tapat sa Panginoon. Alright, gusto nyo ba sa book of James chapter 4? The book of James chapter 4. James chapter 4. James chapter 4. At ang labing nariyan ay babasahin ko yung verse 13 hanggang 17. At ako po inyong sundan, ha? James chapter 4, verse 13 hanggang 17. Santiago, kapitulo 4, talatang 13 hanggang 17. The verse number 13, go to now, tayo lahat, ye that say today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get grain. Whereas you know not what shall be on the morrow, or what is your time? Is it a day more that appeareth for a little time and then vanisheth away? For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. But now ye rejoice in your boasting. All such rejoicing is what? Evil. Therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Now, in verse number 15, isa ng Bible, for that ye ought to say, if the Lord will. Kung loloobin ng Panginoon. Now, listen carefully, kasi natahandaan ito po. Now, alam natin po na matapos maligtas ang isang tao, after ng salvation ng isang tao, no, okay, there is nothing more, wala nang pinaka-importante sa kanya than knowing and doing the will of God. Kaya after salvation, kada ay tuturuan mo siya ng baptism. Kasi yung talagang perfect will ng Diyos, di ba? Nasave na siya, ang unang hakbang ay what? Babautismohan siya. Di ba? Yan ang kalooban ng Diyos sa kabuhay. You see? Kaya, I mean, yan na. After a person is saved, no, wala na pinakamahalaga, kundi kanyang malaman, matutuhan, at gawin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Okay? Yan ang ating pag-usapan, patungkol about the will of God. Now, ano bang ibig sabihin ng will of God? Now, the will of God includes everything that God desires or wishes to happen in heaven and on earth. Okay? Ang kalooban ng Diyos is what? Ito yung nais ng Diyos na mangyari. Okay? Ito yung kanyang kagustuhan mangyari. Okay? Sa langit at sa lupa. At dahil ito yung naging resulta na ang Diyos ay talagang meron siyang plano sa kanyang gustong mangyari. Ipalawin niyo siya? Amen? Amen? God's will. Now, ngayon, pag sinabing God's will or will of God, no, ito po'y
mayroong tinatawag na dalawang kategorya. Ano yung dalawang kategorya? Napag-usapan natin minsan. Ano yun? Una, God's moral will. Diba namin? Amen? Ano yung unang kategorya ng God's will? Una, God's moral will. Yung pangalawa, walang naman ay God's personal or particular will. For example, ang will of God ay maging pastor ako. Diba? Ang tawag ka? Personal or what? Particular. Ha? Kapag sabing God's moral will, ano po, ito fixed na, settled na. At ito po ay talagang hayag sa Bible. Ang ibig sabihin ay, pag sabing God's moral will, sabihin ay, some things are right and some things are wrong. May tama, may mali. Meron talagang tama, meron talagang mali. Ano man ang sabihin ng tao, pag isinabi ng Biblia, mali ito, mali ito. Diba namin? Kapag tama ito. Fix na yun. Set up na yun. Okay? Diba namin isa? Diba namin? God's moral, ang tawag doon? God's moral law. Adultery, stealing, homosexuality, hayag yan. Sa luma at bagong tipan pinakikita yun talaga. Okay? But of course, sa atin, as a Christian, no, okay, yung area ng God's will, ano po, na doon ay higit tayong interesado is what? Yung tinatawag God's personal or what? Particular will. Diba? Doon tayo talaga interesado na malaman itong bagay na ito. No? Okay? Kaya di pagdating nito, doon tayo nagtatanong. Di ba? Talagang dapat mong itanong at alamin sa Diyos, Lord, what do I do with my life? Hindi ba? Hindi ka naman basta mabuhay mo lang sa mundo ito eh. Mahalaga na aalamin mo talaga ano ba yung personal or particular na kalooban ng Diyos sa iyo. Ano ba yung nais ng Diyos na mangyari sa buhay mo? Nakikinig ka sa akin? Nakikinig kayo? Anong tawag doon? God's personal or what? Particular will. Panginoon, ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay ko? Saan school ako mag-aaral? Anong kurso, Lord, ang kukunin ko? Nakikinig ka sa akin? Ano bang magiging trabaho ko? Bibilihin ko ba ito o hindi ko bibilihin? Nakikinig mo doon? Amen, isa? Sino po ba ang magiging asawa ko? Aliwanag ba? Lord, anong ministry sa church ang nais mo na para po sa akin? Anong tawag po nito? Personal will. Okay? Now, tandaan niyo po, itong tatlong bagay ito, tatlong bagay, okay, tandaan niyo, number one, don't forget that God has a will for you. Hindi pwedeng wala. Lagi kong binabagay, God has a will for you. Okay? In Psalms 23, sabay-sabay tayo. Psalms 37:23, sabay-sabay. The steps of a good man. Sakitin, the steps sino yung good man? Sino yung good man? Yung Christian, yung saved. Baliwanag ba? Bakit good man ang tawag sa'yo? Bakit ulit? Yung kanina talag din kanina. I in you. Ako ay sa'yo at ikaw ay sa akin. Diba namin? Yung righteousness ni Kristo, hindi ba nasa iyo na? Nalimutan mo na. Nung tanggapin mo si Christ, sumayo siya, di ba? Kaya yung kanyang righteousness, sumayo. Ikaw ay sa kanya, ikaw ay sa akin, at ako sa iyo. Kaya sa 37:23, anong tawag sa iyo? Good man. Anong sumunod? The steps of a good man na what? Ordered by the Lord. Kaliwanag ba? Inaayos na niyo yung bawat hakbang mo ng sa buhay.
sa'yo, saan ka dadaan? Anong landas ang tatahakin mo? Saan ka pupunta? Anong magiging buhay mo sa mundo ito? Liwanag ba? God has what? A will for you. You see? Oh, ang lakad. Ano sabi ng talaga? Oh, you see? Ang lakad ng tao. Okay, sa Tagalog ng tao eh, di ba? Pero yung King James talagang maliwanag. The step mo, hindi mo sa tao. Hindi ba sa tao? Di ba? Good man. Sino yun? The Christian. The steps of a good man are ordered by God. At siya ay nasasayahan sa kanyang lakad. Sino siya? Ang Diyos. Natutuwa siya na yung kanyang kalooban sa'yo, nagaganap. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Kaya salamat. Ako, alam ko. Natutuwa, narito ako, pastor ako, nag-preach ako sa inyo ngayon. Sabang hindi yung kanyang kalooban, hindi yung kanyang particular will sa akin. But again, God has a will for you. Amen? Inaalam mo ba? Hindi basta-basta balat yun. Okay? Oh, and secondly, no? God's will, ang God's will, hindi mo dapat katakutan. Hindi ka dapat mabalisa. Because God's will for you is good for you. Pakilakas, God's will is what? It is good. Mabuti ito para sa inyo. Okay? Oh, Romans 12:2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that. Pakilakas, what is that? What is that? Pakilakas, good. Yung pointers na, diba? Good. God's will is what? Good for you. At yung Romans 12, ano sa Romans 12? Okay? That you may prove what is that? What is that? Good. Ano yung good? Yung ibig sa'yo. Diba? What is the good and acceptable and perfect will of God? Oh, okay. Eh, ano man, ang kanyang particular na will sa'yo, hindi good. Nanginanaw niyo ba ako? Okay, at hindi mo ito pagsisisihan. Hindi mo ito pagsisisihan. Walang panahon at walang saraping maaaksaya kapag talaga yung will ng Diyos ang talagang pupuntahan mo. Maliwanag ba? Bakit mo sabi, Pastor? Balik mo yung number 1. Ordered by the Lord. God is not the author of confusion. But what? Order. Maliwanag ba? At kanyang ipinangako, ano man yung kanyang will sa'yo, it is good. It is what? Number 2. It is good for you. According to Romans 12 and number 2. That you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Pangatlo. Ang Diyos, hindi ka para lituhin. May binanggit ako, di ba? God is not the author of confusion. Okay? Hindi pwede na papahirapan ka pa niya para malaman mo. Nasunod niyo ako? Hindi pwede pa ibang paano may subukan pa. No. Okay? Pag gusto nga yung malaman mo eh. Di ba lang eh? Kasi yung ating mga talatang binasa kanina, di ba? Okay, what is your life? It is even a vapor. Ang buhay mo, sandali lang sa mundo ito eh. Di ba lang eh? Sandali lang ang buhay mo sa mundo ito. Kaya lang ito yung buhay natin. Kaya ang ibig ng Diyos, number 3, is what? God wants you to know His will. Okay? Kung may mabuting Kristiyano ka lang, mabait,
mas unuring mapagpasakop sa Lord, nangako ka ng totoo yan. God wants you to know His will. Gusto niya malaman mo nga eh. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Gusto niya malaman mo. Alright? Ephesians chapter 5 and number 17. Ephesians 5:17. Okay na ba? Ano nga sa Tagalog yung will of God? Nais ng Diyos na mangyari sa'yo. Diba? Nais ng Diyos na mangyari, okay, in heaven and on earth. Kasama tayo. Alright. Kaya huwag kayong maging mangmang. Bakit? Sino mangmang? Yung hindi inaalam ang kalooban ng Diyos. Huwag kayong maging mangmang. Bakit mangmang? Hindi niya kinaalam ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, akala niya siya ang master ng buhay niya. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Listen. Nakalimutan ko yung philosophy niyo. Next, tapos ang tao ang tao gumagawa ng kanyang kapalaran. Sabi ko, hindi kapalaran DLTV, wala nang kapalaran. Kasi ito, huwag ko maniwala daw. Lahat nasa guhit ng para. Libag yun. Okay? Kaya huwag kayong maging mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Hindi. Bakit sinabing ganyan? Sinabing ganyan kasi maunawaan ang malalaman mo. Ha? Ano sabihin James? But ye not, sabihin James, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Ano yung number 1? Pakalakas? God has what? Pakalakas? God has what? God has a will for you. Ano yung number 2? God's will is what? It is good for you. Amen? It's good for you. Tinawag ka ba para maging pastor? Missionary? Tinawag ka ba para maging negosyante? Kontraktor? Tinawag ka ba para maging doktor? Janitor? Yan ba tinawag sa'yo? It's good for you. Are you with me? Tinawag ka ba para maging nurse? Midwife? Yan ba panawagan mo sa'yo? Kung yan ang panawagan mo sa'yo, it's good for you. Amen? Narito ka ba? Talagin ba Diyos? Magtanong ka, mag-pray ka. Alright? Malalaman mo. Ano yung sabagat? Ano yung pang number 3? Pakalakas? God wants you to know. Siya mismo, ibig niyang malaman mo. Ibig niyang matutuhan mo. Maliwanag ang pagsalita. Be ye not unwise, but what? Understanding what the will of the Lord is. Amen? Malalaman mo. Okay? Yes. Kaya yun ang ating title ngayong hapon ito, God's will and making decision. Hindi basta-basta ka magpapasya sa buhay mo. Kasi hindi ko master ng buhay mo. Si Christ. Amen? Meron na isang master. Amen? Okay? But hindi rin ikaw ang gumagawa ng kapalaran mo. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Maliwanag? Amen? Okay? Amen? The heaven is the Lord at lahat na naninirahan dito. Are you listening to this? Ngayon, pagdating sa God's will and making decision, okay, tatlong bagay ang ibig kong ibigay kayong gabi na huwag mong gagawin. Okay? Tatlong bagay, pag mag-usapan ay about God's will, na huwag mong gagawin. Number 1, we must not dismiss God's will. Ano yung number 1? Na dapat mong ingatan at na huwag gawin? Concerning God's will? Yes. Okay, we must not dismiss. Kasi dismiss, huwag mong baliwalain. Ano yung sabihin dismiss? Huwag mong baliwalain. O huwag mong ipagwalang bahala.
ito gagawin ko. No! Liwanag ba? We must not dismiss God's will. Okay? Abaso ko lang ito, no? Na meron isang kabataan na nakasakay sa kanyang motorsiklo, paspas, no? At tumigil siya sa tapat ng isang church na naroon yung pastor. Sabi, sapagat kilala niya yung pastor, sabi ng pastor sa kanya, saan ka pupunta? Yaman. Sabi ng kapit ng kabataan, pupunta ako ng bayan at ipabibili ko itong aking motorsiklo. Sabi ng pastor, young man, dapat ang sabihin mo ay ipabibili ko yung motorsiklo ko if the Lord's will. Are you with me? Sabi ng pastor, okay, binata, dapat ang sabihin mo ay ipabibili ko yung motorsiklo ko kung kalooban ng Diyos. Now, napatawa yung binata. Napatawa siya at dumaretso siya, habang papalis siya, bubulong-bulong, sabi niya, ipagbibili ko lang ang motorsiklo ko, aalamin ko pa kung God's will or hindi. Sa akin, kalooban ng Diyos o hindi, ibebenta ko itong aking motorsiklo. Nang mga bandang hapon, natayo ng pastor itong lalaking ito, naglalakad at susuray-suray at duguan. Punit yung pantalon, punit yung damit, at duguan. Sabi ng pastor, anong nangyari sa iyo? Sabi ng binata, nung ako'y nasa malayo na, biglang humangin ng malakas at pagligo ko ay nabumangga ako sa isang malaking bato at nagbumaliktad ako. Kung ilang metro akong humagis. Pagtayo ko, kumiglat naman, tinamaan yung punot, bumagsak sa akin yung sara. Kaya, sugat-sugat ako. Sabi ng pastor, saan ka pupunta ngayon? Ang sagot ng binata ay, uuwi na ako if the Lord's will. Kasi, natuto siya. Now, kung tutuusin, kaya tayo nag-uusap ng ganito, maraming Kristiyano na may ganung ugali. Hindi mahalaga sa kanya kung kalooban man o hindi ng Panginoon ang kanyang pinagdama. Okay? Napisang, again, walang masama na magplano tayo sa ating buhay. Dapat lang. Mahalaga may plano tayo. Tanginig ka sa akin? Tanginig kayo? Pero ang ibig po natin sabihin, we should not make plans without considering God's will. Maniwala naman yung bako? Tama, may plano tayo sa buhay. Alright? Pero ang ibig sabihin natin is what? Okay? Huwag tayo gagawa ng anumang kapasyan na hindi natin kinukonsider kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano ang pipasa? We should not make plans without what? Without considering. Ano ba ang nais ng Diyos na mangyari? Diba? Ano ba ang gusto na, ano ba ang kalooban ng Diyos? Okay? Now, in James chapter 4, in verse number 13, binanggit dito sa Santiago yung halimbawa nitong isang negosyante. Ano sabi ng negosyante? Verse 13, sabi ni Santiago, go to now, kayong nagsasabi, today or tomorrow, we will go into such a city and continue therein, and buy and sell and get gain. You see? Tapos mo, rebuke ito, ipinakikita ni Santiago na itong tao nito, ay umaakto siya na panabagan siya ang master ng kanyang buhay. Nakatinig po? Nagtanong siya na kung saan, kung kailan, at kung ano. Pero makikita mo, wala kang makikita na kinukonsulta niya
kung ano ang God's will. Pagkas siya, magdinegosyo siya. Kikita siya. Alright? Kaya pagdating ng verse 15 to 16, ipinakita sa atin ano ang nararapat. Ano ba ang nararapat? Yes, we must not dismiss. We must not dismiss what? God's will. Ano ba naman dapat? Verse 15? For that ye ought to say, if the Lord's will, we shall live. Unang-una. Tama, di ba? Kung loloobin ng Diyos, mabubuhay pa tayo. Maliwanag ba? Kaya kung loloobin ng Diyos, mabubuhay pa tayo para magawa natin ang lang natin. Amen, Bishop? Amen? Pinakita eh. At sabi ng verse number 17, kung ikaw yung tao na may pinagbawalang bahala mo ang God's will, ano sabi ng verse 17? Pakalakas, wherefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him what? Ano? Kapag ipinagbawalang bahala mo, it is what? Sapagat totoo naman talaga, no? Maraming Kristiyano nagkaka-loko-loko, nagkaka-problema na bigat. No? Anong dahilan? They dismiss the will of God. Hindi natutuhang konsultahin ang Panginoon. Ha? Now, isa rito sa halimbawa, yung Joshua chapter 9. Okay? Yung Joshua chapter 9. Now, let me remind you, ang utos ng Panginoon, no, lahat ng naroon sa Kanaan, ay huwag silang makikipagkaroon ng compromise agreement. Ngunit talaga, sabi ng Lord, utterly destroy them. Huwag mong kapag-aasawahin ang mga anak mong babae sa kanila at ang mga anak mong lalaki sa kanila, sapagat sila ay magiging sino sa'yo. Nakinig ba ito? But in Joshua chapter 9, may grupo ng mga mayroong tribes na nakipag-alyansa sa kanila. Ito yung Gibeonites. Okay, paano rin? Joshua chapter 9. No? At nagpanggap sila na sila ay taga-malayong lupain. Nalamin ba yun? Nalamin ba yun? Lahat sila ay nagsuot ng damit na parang basahan. Nalamin ba yun? At ipinakita nila kay Joshua, yung baon ng tinapay ay puro ama. Tama? Kaya yung baon ng tubig, butas na. Sabagat galing daw sila sa malayong lupain. Nalamin ba yun? Dahil doon, yung baon nila Joshua ng tinapay, ang ibinigay nila. At sila po'y nagsimula makipag-agreement na hindi sila kakalabanin nila Joshua at hindi nila kakalabanin sila Joshua. Pagkatapos ng lahat, napisip ko rin, nakipag-covenant sila. Agimik. At kung matapos ang covenant, nag-covenant sila Joshua, yung parang grupo ng tana, nakipag-covenant sila Joshua, ang tawag, Gibeonites. Now, mahalaga ang covenant during that time. Well, pwedeng sumira. Alright? Now, ano nangyari? You see, ang problema, hindi na nila mabawi. At wala silang magawa para saktan, lipunin ang mga Gibeonites sapagkat nakipag-covenant sila. Listen, nadaya sila. Alright? And let me remind you, sa loob ng 400 taon, isip ko, narinig kayo? Sa loob ng 400 taon, ito mag-ibig naging tinig sa kanilang laman. Problema ang ibinigay sa kanila. Okay? Dumating ang time, yung Diyos ang Gibeonites ay naging silo sa kanila. Okay, noong dahilan, Joshua chapter 9 and verse 14. Joshua 9:14. Bakit sila nadaya? Bakit sila napahama? Joshua 9:14. Nandiyan po kayo? Okay. Narinig nyo na? Alright. Tayo lahat. Ready? Basa.
They ask not counsel at the mouth of the Lord. Ano sabihin? Failure to pray. Hindi sila nag-pray. Hindi nila kinonsulta ang Panginoon. So, Israel did not inquire of the Lord. Walang prayer, walang consultation, walang paghihintay. Maliwanag ba? Maliwanag ba? O anong lesson ang tinuturo sa atin? Sa lahat ng ating gagawin, we must consider what? God's will. Amen? Amen? Sa bawat kapasyan, magpe-pray ka at mag-iintay ka. Again, we should not make decision without consulting God. Don't dismiss, number one, don't dismiss God's will. Ano sa Tagalog yun? Okay ka kanina ba? Patingin natin. At kumuha ang mga tao sa Israel ng kanilang mga baon at hindi humingi ng payo sa bibig ng Panginoon. Napahamak sila, ha? Okay. Pangalawa. Una na dapat natin kung huwag na gawin is what? Okay, not to dismiss God's will. Pangalawa, we must not delay. Una, we must not dismiss. Pangalawa, we must not delay God's will. Kapag alam mo na ito ang kanyang kalooban, huwag mo nang ipagpapaliban. Maliwanag po ba? Huwag mo nang ipagpapaliban. Ha? Alright, let's verse 14. James 4:14. For what is your life? It is what? It is even a vapor that appeared for a little time and then vanished away. We must not delay God's. Bakit? Sapagkat exceed lamang ang panahon. Maliwanag ba? Ang buhay ay maiksi, ang kamatayan tiyak. Amen? Malakas ka ngayon, maring bukas mahina ka na. Kaya hanggat may lakas pa, hanggat may panahon pa, na ibinibigay ang Panginoon, at alam mo naman ang kanyang kalooban, ano yung kanyang gusto mong, ano yung gusto na gawin mo, ano yung kanyang gusto na lakaro, gawin mo hanggat maaga pa. We must not delay God's will. Amen? Amen? Pag tinanong mabuti talaga na binapat, no? Ito yung rebuke nyo sa merchant ng kanina, di ba? Para siya mas ng buhay niya. Pinakikita na ito isang kamangmangan. Na ikaw ay mayroong plano, ikaw ay mayroong kapasyanan, hindi mo man lamang kinonsider kung yung gusto ng Diyos. At hindi mo naunawaan na ang buhay ay parang hamog lamang. Nandiyan ngayon, mamaya wala na. Okay? Kaya pahalagahan natin yung ating buhay, yung ating lakas, yung ating panahon. Amen? Ano man ang alam mong nais na Diyos na gawin mo ng madali. Huwag mo nang ipagpapaliban. Ha? Okay? Proverbs 27:1, Kawikaan 27:1, kayo na lahat, huwag mo ipaghambog ang kinabukasan. Bakit? Sapagkat hindi mo alam kung ano ilalabas ng pag-aaral. Thou knowest not what tomorrow shall bring forth. Amen? Amen, Kristo? Alam mo kalawang ng Lord, magbukas ka ng Bible study room, yung naghihintay sa'yo, huwag mo na ipagpaliban. Either ikaw o yung taong present mo ang kukunin ng Panginoon. Amen, Kristo? Amen? Hindi mo binupunta din sa saan, di ba? Natutukan ka, mabuhay yung gawain sa saan. Ito mo? Yung pala, may sinasabay mo na kayo mga Jehovah. Di ba? Kaya pala matigas ito, pero may mga Jehovah. Tama ka lang kahit paano,
may mga naligtas, may mga naghihintay talaga sa atin. Amen? We must not delay God's will. Amen? Ibig niya magturo ka sa bago, ibig niya mag-preach ka, preach. Ibig niya magturo ka, magturo ka. Ibig niya umawit ka. Maliwanag ba? Amen? Ibig niyang witnessan mo yung mga, ibig niyang mag-visitation ka sa lugar, mag-visitation ka. We must not delay God's will. Okay? Bakit ulit? Because life is uncertain. Life is brief. Okay? Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. We must not delay God's will. Alright? Okay. We must not delay in doing what we know to be the will of God. Amen, Christian? Amen? Alright. Meron tinatawag na God's moral will. Hindi ko na, tama? God's personal or particular will. Alam nyo na sa buhay mo. Yun naman God's perfect will. Yung God's perfect will, ito yung pinakikita sa Bible. For example, okay, if you are not saved, kung hindi ka saved, it is God's will for you to be saved. Naliwala, perfect will to. Alam niyo siya? Ibig na just balik na sa God. 2 Peter 3:9, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kaya, perfect will niya, mag-repent ka kung hindi ka saved. Kung saved ka naman, ano yung God's perfect will? Mabaptize ka. Maliwanag, amen? Baptize. Ngayon, baptize ka na, ano yung God's will? Ano yung God's will? Okay, sanctified life. Abstain from all appearance of evil. Okay? Ano bang God's will sa'yo? Be a soul winner. Tama ba? Amen? Be a soul winner. John 15:16. Perfect will. You have not chosen me, but I have chosen you. And ito mo, at inordinate kita to go and bring forth fruit. Maliwanag. God, ano tawag? God's perfect will. Yung bagay na, hindi mo na mag-pray. Perfect will, maliwanag na yan. Okay? And then, ano bang God's perfect will? Ephesians 5:18. Be not drunk with wine, where it is excess, but be what? Be filled with that Spirit. Ano yung God's will? Mapuspos ka ng banal na Spirit. Okay? That's perfect will. Alright? We must not what? We must not delay God's will. No, hindi, huwag mo sabihin, very basic. Maraming Christian, maraming church, alam nila ito, pero hindi nangyayari sa kanila. Okay, ayun na siya? Maraming Christian, maraming sector, for many, pero hindi nakapagsulinin. Oh, marami akong kilala na manggagawa ng church, full-time workers, pero believe me, hindi marunong magturo ng kaligtasan. Ano sinasabi sa iyo? Amen? May mga visitation, may mga programa, pero tsaka na muna yan. Ano yung pinagay sa we must not delay God's will. Okay, kaya ngayong gabi, ano yung alam mo na nais ng Diyos sa buhay mo. Pero magpahanggang sa ngayon, hindi mo pa nagagawa. At ipinagpapaliban-paliban mo. Okay, Christian, ano sabi ng verse 17? Therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it what? To him it is sin. Amen? Alam mo yung tama, pero hindi mo ginagawa. Ito sa iyo ay kasalanan.
Amen? Meron kang bitterness, meron kang galit, meron kang hindi pa napatawag. Ano yung God's will? Ano yung God's will? Forgiving one another. Pag hindi ka nagpatawag, kasalanan, nagkakasalanan. Amen? Ayun na, uwian na lang eh. Pero may mga ano sa akin, nagkakatampuan ko na. Dalawang senior na nagkatampuan. Naku, yun na naman, parang mga people. Pareho silang nag-black siya. Sila. Black siya. Ano kaya? Kasi niyayaya ito na magkaroon. Magpunta tayo sa gano'n, mag-mumoling tayo. Ano mag-mumoling? Yun lang. Sampo. Dapat sa ating mga Kristyano, huwag nang mangyari yun. Eh, wala tampo-tampo. Maliit na bagay na. Ibabla ko siya. Ayun, mamatay ba yun? Black ako. Tamay yun. Parang ba malaki na, parang ba napakalaki na nawala sa mga. Nag-block na ako. Parang black na ako sa kanya. Kaya pwede ko siya makita. Matinding away na yun. Anong pinagpunan? Black. Second Bible, when thou, okay, kapag ikaw nag-pray, forgive. When thou prayest, forgive. Sapagkat pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawad. Amen? God's perfect with you. And we must not delay God's will. Amen, Christian? Amen? May kasalanan ka, tapos mong baguhin, may masama kang ginagawa, alam mong talikulan, alam mong mali, hindi ka labas, talikulan mo na. Huwag mo lang ipagpaliban. Maliwanag ba? We must not delay God's will. Nalulupay ka, nalalamig ka, hindi ka nagpe-pray ng matagal ka lang hindi nagpe-pray. Maliwanag ba? Matagal ka lang hindi nagpe-pray, matagal ka lang hindi nagpabasa ng Bible. Don't forget. To him that knoweth to do good, and doeth it not, to him is what? It is sin. Okay? Bumalik ka sa Panginoon. Ha? And we must not delay God's will. Pangatlo, verse 17, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Alright? Okay, kasi sa Tagalog, ha? Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Pangatlong bagay, no? na huwag natin gagawin concerning God's will is don't defy God's will. We must not defy God's will. Liwanag ba? Pakalakas nga. We must not. Alright. Huwag mong kakalabanin. Huwag mong sasalunatin. Maliwanag ba? Huwag natin kakalimutan. Hindi tayo pwedeng manalo sa Diyos. Hindi tayo pwedeng manalo sa Kanya. Okay? Siya ang may-ari ng lahat-lahat ng ating nakikita. Maliwanag ba? Siya ang may control ng lahat. Alright? Kaya, don't define. Huwag mong kalabanin. Huwag mong kalabanin. Huwag mong suwayin. Huwag mong salumatin. We must not defy God's will. Alright? Okay. Remember si Jonah. Nanalo ba si Jonah? Nanalo ba si Jonah sa Panginoon? Hindi siya nanalo. Ano ang God's will? Jonah,
si Jonah nagtumayo, sa halip na magtungo ng Nineveh, sa nagtungo sa Tarsis, kanyang kinalaban, sinalungat. Amen? Ang God's way. Okay? So tonight, ano ang Nineveh sa buhay mo? Saan ka gustong ilagay ng Diyos? Dadali ba yung namin? Wala ang God's will sa iyo. Pero nasan ka? Diba? Anong pinapagawa ng Diyos sa iyo? Pero anong ginagawa mo naman ngayon? We must not define God's way. Okay? So si Jonah, sa halip na magtungo ng Nineveh, sumakay ng barko, nagbayad patungo ng Tarsus. Amen? Saan ka Nineveh? And then, akala niya, matatakasan niya yung God's will. Pinakakala niya. Kaya ang ginawa pa niya, hindi basta sumakay ng barko, kundi pinili pa yung pinakailalim ng barko. Nakasin ba yun? Sa pinakailalim. Bakit? Akala niya matatakasan niya. Akala niya kapag siya nagpunta sa ilalim ng barko, hindi na siya makikita ng Diyos. At hindi niya kanyang takasan ang kalooban ng Diyos. Nagpadala niya siya, napakalakas na bagyo. Amen ka siya? Amen? At yung Jonah na nag-akala na makapagtatago at matatakasan ng God's way, na hayag yung kanyang kasalanan. Amen? Ano sabi niya sa kabilang barko? Ako ang dahilan. Ako ang dahilan bakit may bagyo. Sapagat ako'y God's prophet. Tinawag ako pero hindi ko siya sinunod. Ihagis niyo ako. Titigil ang bagyo na yan. Maliwanag ba? Kasi kami inihagis. Amen? At pagpagsak ng tubig, kaagad ang Diyos, napakabilis, nagsugo ng napakalaki at nilunok si Jonah. Diba namin? At yung lugar na ibig niyang takasan, doon siya iniluwak ng isda sa Nineveh. You cannot hide from that. Amen? Hindi mo pwedeng kalabanin ng Diyos. Okay? Kaya nga pangatong bagay na huwag natin gagawin is what? Ano yung pangatlo? Don't defy God's will. Okay? Don't defy God's will. Alright? Easy. Kaya binagkit ko kayo na God is not the author of confusion. Okay? Kaya hindi niya itatago ang God's will kung talagang ibig niyang malaman mo. Ibig niyang malaman mo, ibig niyang mapatunayan mo what is the good and perfect will of God. Alright? Now, in conclusion, how do we prove the perfect will of God? How do we prove? Sa paanong paraan ko, mapapatunayan kung ano ang personal or particular will ng Diyos sa aking buhay. Amen? Okay, kasi na? Okay, hindi na pinag-usapan din yung perfect will. Kasi yung perfect will, maliwanag na nakasaad. Sa Bible. Okay? Ang ating pinag-usapan, hindi na yung God's moral will. Kasi yung God's moral will, okay, ipinakikita ng Bible, di ba namin? Itinuturo ng ating conscience. Liwanag ba? Yung God's moral will reveal sa Bible at reveal sa iyong conscience. Alam mo, pag nagsinungaling ka, dahil sa conscience mo. You see? Amen? Amen. Ang ating interest is what? Yung personal, yung particular. Alright, now how do we prove the will of God? Kung babalikin niyo po, yung Romans 12, number 1, ano sabi ng Bible? Present, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, you present your bodies a living sacrifice. Number 1, we must surrender. We must surrender to God. Pinagpamunahin. Okay, we must surrender to God. Okay? Present your bodies a living sacrifice. Amen? Yung mga tupang inihangan mo sa Diyos, hindi kalahati. Isang buong tupa kung maghandog sila. Madali, na? Amen? Isang buong tupa.
mo, anumang likes and dislikes mo. Maliwanag ba? To prove, to prove the perfect, God's will is what? Number one is what? Ang dapat, we must surrender to God. Magsusuko ka talaga sa Kanya. Magsasabit ka talaga sa Kanya. Pangalawa, verse number 2. Number 2. At huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ninyo, kundi mag-iba na kayo sa pamamagitan ng inyong pag-ibabago ng pag-iisip upang inyong mapatunayan kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Okay? Ano sa English yun? Be not conform to this world. Hindi ka na aayon sa takbo ng sanlibutan. Anong pinapakita? Pangalawang bagay, upang matutuhan mo ang kalooban ng Diyos. Number one, we must surrender. Number two, we must be separated. Surrender. Pangalawa, separated from the world. Hindi ka na maging kaayon nila. Hindi ko rin takbo ng mundo, takbo mo rin. Yung itsura mo na, itsura mo rin. You follow me? Mahalaga talaga. Mahalaga talaga na sa buhay mo lang, kilala ka ng Kristiyano kasi ka. Hindi ka mukha unsaved. Yung ugali mo, hindi yung ugali ng saved. Yan yung isa? Don't forget, ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay what? Pakikipagkagaling sa Diyos. We must be separated. Okay? You will never, sapagkat hindi mo malalaman ang God's will kung ikaw ay involved sa mga gawang makasalimutan. Naliwanag ba? Naliwanag ba? Yung taong naglalasing, naninigarilyo, mahilig sa party, mahilig sa nightlife, hindi niya kaya siya. Hindi niya matalaman kung ano ang will ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi ang palanis mo, una, surrender. Pangalawa, separated. Hindi na umaayon sa takbo ng sanlibutan. Pangatlo, verse number 2. Number 3, and be not transformed by the renewing of what? Renewing of your mind. Mag-iba na kayo ng inyong pag-iisip. Okay? Magbago na kayo ng inyong pag-iisip para mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ano yung pangatlo? We must be spiritual-minded. Separated. Una, surrender. Pangatlo, spiritual-minded. Liwanag ba? Anong ibig sabihin ng spiritual-minded? Ano sabihin? Ano sabihin? Magkaroon ka ng pag-iisip ng isang saved. Maliwanag ba? Hindi totoo kapatid. Maraming Kristiyano saved, pero yung isip unsaved. Ang ibig sabihin, kung yung iniisip lamang niya ay nakikita mo, baka manghilakbot ka. Naman niyo ba ako? Bali ba? Ang ibig sabihin, kung yung laman ng isip niya, nakikita mo na baka manghilakbot ka at umiwas ka sa kanya. Ganito ka ng tao ito. Nakikinig mo ba kayo sa akin? Tapos sinasabi ko sa iyo, hindi ka mo. Kaya nakita mo ang turo ng Bible, but be ye transformed. Be ye transformed by the renewing of your mind. Magbago ka na ng iyong pag-iisip. Amen? Amen? Salamat sa Lord. Kahit sa panaginip ko, pastor ako. Salamat sa Lord. Kahit sa panaginip ko, kami sa babagon ko na nakapag-focus ako ng talata. Salamat sa Lord. Amen, Krishna?
Nakikita niyo ba yung nakikita kayo na yung operahan siya? Tinurukan siya ng anesthesia, pero hindi agad nakakatulog. Diba? Kung ano yung sinasabi, di ba? Ayun ka sa akin? Amen? Kapag kayo Kristiyano pa lang, yung may mo hindi na-transform, baka mamaya yung laman ng isip mong ibig, kapag may anesthesia ka, hindi sasabihin mo. Nakinig ba kayo? Maganda yung anesthesia ka, nag-wish ka. Doctor, are you safe? Are you sure? Even that day you will go to heaven. Maniwanag ba? Kasi pumunta ng Romans 3:23. Romans 3:10, amen? Kung basta sa isip mo, nakinig kayo? Kung unsafe ang isip mo, ano yung siya? Ito yung isang paraan para malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Surrender, pangalawa. Separated, pangatlo. Spiritual-minded. Ang spiritual, magkaroon tayo ng pag-iisip ng isang ligtas. Hindi ng tao, hindi ligtas. Okay, number 4. Yun yung verse number 1. Yung dulo. What is that? Okay, yung dulo ng Romans 12 ba? Yung dulo ng ano yung dulo ng 12:1? Reasonable service. Servisyo. Okay? Okay. Sa Tagalog, medyo tapos, di ba? Okay. Pero sa English, reasonable service. Alam mo kailan? Pang-apat service. Okay? Surrender, separated, spiritual, minded. Pangatlo, service. Service must be involved. Talagang kasama doon yung pag naglilingkod ikaw sa Lord. Si Pablo at Silas ay naglilingkod sa church nung tawagin ng Holy Spirit. Ihiwalay mo, si Pablo at si Silas sa gawain itinawag ko sa kanila. Baliwanag ba? Si Moses ay nag-aalaga ng tupa ng kanyang bilang si Jethro nung tawagin ng Diyos. Ano ba? Si Elisha nung tawagin upang humalinig kay Elijah, ano ginagawa? Nag-aalaro. Si Peter, James, and John nung tawagin ng Lord, ano ginagawa? Nag-ahalimo ng laban. Amen, Krishna? Amen? Same na. God's people na. Pero nung tawagin po, special service, may service yung ginagawa. Ano pinapakita? Yes, service to involved. A person who is not actively involved in service for God probably will not be sensitive enough sa panawagan ng Panginoon. Yes, service must be involved. Kaya nga po, pagpasalamat ka sa Lord kung ikaw ay involved sa ministry ng Calvary, Santa Cruz, Panginoon. Blessing yan. Amen, Krishna? Amen? Sapagat talagang isang sangkap para malaman mo ang kanyang kalooban ay yes, nagseservisyo ka. May ginagawa ka. Okay, may participation ka sa gawain ng Panginoon. Okay? And lastly, we must follow the Bible. We must follow the Word of God. Kapag yun ang sinabi ng Panginoon, huwag ka nang maghanap pa ng ibang basihan o authority. Paliwanag na eh. Paliwanag ba? I mean, when the Bible speaks plainly on any question, you need seek no other authority. Ang sinabi ng Bible, final na yun. Ano kailangan na? We must what? We must follow.
Kaya nga sa gabi ito, sa gabi ito, kung hindi mo pa alam, hindi ka pa sigurado kung ano yung personal will or particular will ng Diyos sa iyong buhay, narito ang paraan. Ano number one na paraan? We must what? We must what? We must what? We must surrender to God. Ngayon, kailan mo gagawin yan? Kailan ka magsusurrender sa Kanya? Kailan? Sana ngayon na. Amen, Bishop? Amen? Listen to it, hindi ito once and for all. Hindi once and for all. Kundi pwedeng maganap ito every Sunday, Lord, ito. Laan mo ko para sa iyo. Ano yung pangalawa po, kapatid? We must be what? We must be separated from the world. Umuhay ka na bilang ligtas at hiwalay sa sanglibutan. Ano yung pangalawa? Dahil we must be what? Spiritual mind. May pag-iisip ng isang ligtas. Amen? May gabi. Pero kapag may klaseng mind? Ha? Meron ka bang kaisipan ng isang safe? Dapat. Amen? Sabagat sabi naman, being transformed by what? By the renewing of your mind. Bago ka na ng pag-iisip. Ano po yung panghuli? Servisyo. Okay? Kaya nga, kung meron kang service, may ginagawa ka sa Panginoon, salamat. Ituloy mo yan. Hanggang ipakita ng Diyos sa iyo kung ano yung kanyang kalooban, yung kanyang personal na kalooban